Po, isang kagalakan sa Panginoon na sa araw na ito ay muli po tayong pinanal ng Diyos sa lugar na ito upang ipagpasalamat ang kanyang pong kabutihan sa ating mga buhay. Amen? At sa araw na ito ay isang kagalakan sa Panginoon na ako po ay ginamit bilang maghatid ng isang maiksing exhortation ng ating Diyos. Amen po? Amen. At sa umagang ito, ang exhortation po ng Panginoon ay aking pong kinuha, aking pong ginamit sa book of 2 Peter, chapter 3, verse 18. Inulit ko po, sa book of 2 Peter, chapter 3, verse 18. Mari pong sabay natin basahin. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, to Him the glory both now and forever. Amen. At sa salitang Tagalog naman po, Yan na. Amen. Sa halip lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakila ang pagkapangyarihan ng Diyos sa pangalan namin, Panginoon Isus. Panginoon, maraming salamat, God, sa araw na ito, sa pagkataon, Panginoon, ninyo pong iginawan sa amin. Na kung saan, O Diyos, binigyan niyo kami ng panahon, pagkataon, O God, na kami po ay matuto at aming Panginoon na ang aming buhay, O Diyos, ay magiging isang ganap sa iyong pong harapan. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na Ikaw, Diyos, ang siyang mabukas ng espiritual na pangunawa, espiritual, Panginoon, ng kaisipan, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa bawat isa at Ikaw, Panginoon, ang aming tagapagturo sa umagang ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Gamitin niyo lamang po ako, Diyos, bilang daluyan ng iyong mga salita. At Ikaw, Panginoon, ang makita at hindi po ang aming sangkatauhan. Maraming salamat, Panginoon. Ang papurit pangalan ay dahil sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Isus at sa gabay at patnubay ng Banal Santo Espiritu. Amen. Amen. Amen po. Amen. So ang book po ng 2 Peter ay, sino po ang sumulat ng book of Peter? Amen po. So si Peter po, kasi si Peter na po yung si Pedro sa Tagalog, si Pedro. So sa book po ng Pedro ay isang aklat o isang liham na sinulat po ni Apostol para sa mga mananampalatayang Kristiyano upang babalaan po sila o binabalaan niya ang kanyang mga tagasunod, pinapaalalahanan, amen po, na sa kanilang pananampalataya ay manatili sila sa katotohanan ng Diyos at patuloy na lumalago kay Kristo Jesus. Amen. Na kanya pong itinuturo. Simula po ng unang Peter na kanya pong ipinadalang liham, ay ganun din po sa 2 Peter na patuloy niyang hinihikayat ang kanya pong mga tinuturuan na huwag silang kumbaga hindi sila mapunta doon sa mga maling katuruan, na patuloy lumago ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. At sa liham na po iyon, ang binigyang diin po ni Apostol Pedro nasa paglago sa pananampalataya at sa kabanalan. At pinag-iingat ng ni Apostol Pedro patungkol po doon sa maling katuruan. At katiyakan sa pagbalik ng Panginoong Isus at marami pa pong iba. Amen. So ang pinakabuod po ng ating pong verse na ating pong ginamit sa scripture po, ang pinakabuod po, ang tema ay pinapaalala ni Apostol Pablo, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang mananatili sa pananampalataya, kundi patuloy na lumalago sa biyaya, kalaman at pagsunod kay Kristo hanggang sa kanyang muling pagdating. Amen. Amen po. At ang
ang pinaka-central idea po ng ating pong scripture ay sinasabi, ang bawat mananampalataya ay dapat patuloy na lumugos sa biyaya at sa pagkakilala kay Kristo upang mamuhay ng tapat at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay talakayin po natin kung paano tayo lumago sa biyaya at sa pagkakilala kay Kristo at kung paano ang paglago na ito ay magdulot ng kaluwalhatian sa Kanya. Amen po. At sa umagang ito, ang exhortation po ng Panginoon ay pinamagatan ko pong lumalago sa buhay Kristiyano. Amen. So, nais po ba nating lumago sa buhay Kristiyano? Amen. Amen. Amen po. So, sa ating pong paglago sa buhay Kristiyano ay meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Amen? So una, lumago sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, lumago sa pagkakilala kay Jesucristo. At ang pangatlo, luwalhatiin si Kristo sa inyong buhay. So ito po ang ating pag-aaralan sa umaga ito. So paano po ba lumago sa biyaya ng Diyos? So matutong magpatawad sa iba, gaya ng pagpatawad ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Amen. So, may mga instances sa ating buhay na kung ating pong matatandaan, kung ating pong maalala, ang sinasabi ng sanlibutan, patawarin mo na niya ako bago ko siya patawarin. So, kumbaga, mayroon kang ginagawang bagay bago mo patawarin yung tao na to. Kumbaga, gawin mo na niyo yung bagay na to bago ko siya patawarin. Pero ang itinuturo po sa atin ng Diyos, ang sabi nga po sa Efeso chapter 4, verse 32, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So kung ang sanlibutan ay sinasabing patawarin ko siya pag ginawa niya yung mga bagay na to, pero sa Panginoon po ay tinuturoan tayong unang magpatawad bago po yung patawarin mo yung kasi ang ano kasi tinuturo sa atin ng Panginoon, patatawarin natin yung tao na yun para patawarin din tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos nung unang patawad sa atin. Magpakita ka ng kabaitan at pag-ibig kahit sa mga taong mahirap mahalin. So naalala na, napapansin po ba natin na mayroong mga tao na mahirap pakisamahan? So kahit nasa trabaho natin, makikita natin na mayroong tao talaga na pag makita mo yung tao na yun nasira yung araw mo sa umaga pa lang. So ang pinapakita po ng Diyos dito na kahit man gaano kahirap yung tao na yun na pakisamahan, ay ibigin din po natin kasi ito yung nais ng Diyos upang lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Umasa sa biyaya ng Diyos, halip sa sariling kakayanan. Amen. So, sa lahat po ng ating ginagawa, we have to acknowledge ang Panginoon dahil sa kanyang kalakasan, magagawa natin ang lahat ng bagay. Sabi nga po sa Pilipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa binigay ng Diyos na lakas sa atin. So ano man yung bagay na ginagawa natin, kung wala ang Panginoon ay hindi po natin ito magagawa. Kung wala po ang kalakasan ng Diyos. Amen. So halimbawa po, kapag may nakasakit sa'yo, piliin mong magpatawad kaysa magkimkim ng galit. So, inano po ay tinuturo sa atin ng Panginoon na kung halimbawa mayroon man tayong nakagalit o hindi nagkaayos, magkasamaan ng loob, mas piliin po natin makipag-ayos o makipagpatawad kaysa magkimkim ka ng galit. Amen. Ang pangalawa po, lumago sa pagkilala kay Jesucristo. So paano po ba tayo lumago sa pagkikilala kay Kristo Jesus? So maglaan ng oras, araw-araw, sa pagbasa ng Biblia at panalangin. Amen. Amen. So bigyan po natin ng priority kahit konting panahon na sa bawat araw ay hindi po natin napalagpasin na hindi tayo makapagbasa ng Biblia at sa pamagitan nito ay patuloy nating makilala ang Diyos at lumago ang ating pananampalataya. Dumalo sa Bible study at pagsamba upang mas makilala ang Panginoon. Amen. So totoo po yun sa pamagitan po ng ating paggulay-gulay, pag-study
at higit sa lahat sa pagsamba ay patuloy tayong tinuturuan ng Diyos at lumago po tayo sa ating pananampalataya. At sa buhay, ang mga natutunan mula sa salita ng Diyos, ano man ang ating mga nabasa, napakinggan, narinig, ay sa buhay po natin at magkaroon po ng transformation ng ating buhay. Sabi nga po sa Romans 10:17, kaya nga, ang pananampalataya ay manggaling sa pakinig at ang pakinig ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So katulad po ng aking sinabi, na mula po sa ating napakinggan mga salita, mula po sa ating mga natutunan, narinig, ay magsimula po yung ating pananampalataya at patuloy na babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Halimbawa po, magbasa ng isang talata sa Biblia bawat araw at pag-isipan kung paano ito may sa buhay. Kahit sa ating pong mga cellphone, di ba mayroon pong mga lumalabas na mga Bible verse. So sa doon po, sa mga verse na yun, mga nabasa po natin, kung ito po yung mai-apply natin sa ating buhay, ay doon po hindi natin namalayan na lumago na pala tayo spiritually. Amen. At pangatlo, luwalhatiin si Kristo sa inyong buhay. So, paano po ba natin maluwalhati ang Pinoon sa buhay ng bawat na isa? So, sabi doon, maging tapat sa trabaho, saan ka man naroon, at tahanan. So, maging sa ating trabaho, saan man tayo naroon, saan man tayo dalhin ng Diyos, ay pakita po natin na tayo po ay maging isang mabuting halimbawa sa ating kapwa. At hindi lamang doon, maging sa ating tahanan, kung ano po yung pinapakita natin sa labas, ay maging ganun din po sa ating buong sambayanan. Maging mabuting po totoo sa salita at sa gawa. At ganun din po na ano man yung ating mga sinasalita, ay maging ganun po sa ating ginagawa na tayo ay maging magbuting halimbawa sa ating kapwa. At ito po yung pinakamahalaga, ibahagi ang mabuting balita sa iba. So ano man yung ating natanggap sa Pinoon, simula nang tayo ay hindi pa nakakilala sa Diyos, tungo sa binago ng Diyos sa ating buhay, ay ito po yung pinakamahalaga nating ibahagi sa ating kapwa. Amen. Na kung saan, ito po yung nais ng Panginoon na maranasan ng ibang tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Halimbawa po, tanungin natin ang ating sarili, ano ang isang bagay na maaari kong gawin sa linggong ito upang higit na lumago sa biyaya sa pagkilala ng ating Panginoon. Halimbawa po sa tatlong nabanggit din po dito, sa linggo na ito, so maaari pong gawin natin kung ano yung bagay na hindi pa natin nagagawa upang maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. Bilang pagkatapos, pinalalahan tayo ni Apostol Pedro na ang buhay Kristiyano ay isang tuloy-tuloy na proseso sa paglago, hindi sapat na tanggapin lamang si Kristo. Kailangan tayong lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa Kanya araw-araw. Habang lumalalim ang ating relasyon kay Kristo Jesus, mas makilala natin ang buhay ng Kanyang pag-ibig, kabanalan, at kapangyarihan. Amen po. At balikan ko lamang po yung ating pinag-aralan sa umaga ito. Una ay lumago sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, lumago sa pagkakilala kay Hesus Kristo. Pangatlo, luwalhatiin. Si Kristo. Nawali yung pagkatay. Sino pinagtag nila? Luwalhatiin si Kristo sa iyong buhay. Tulad nga po ng kanyang sinabi sa Scripture, sa halip lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. So bago ko po tapusin ang exhortation ng Diyos, ay meron po akong iiwang tanong. Amen. Yung tanong na to ay maaari po natin ariin sa ating personal na buhay. Una, patuloy ba akong lumago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo? At ang pangalawa, o nanatili ba akong pareho ang aking spiritual na buhay simula nang ako ay nakakilala sa Diyos? So, ikaw lamang po at ang Panginoon ang siya nakaalam kung ano pong ating may sagot dito. Amen. Yun lamang po at purihin po ang Diyos. Tayo may manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umaga ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo.
na inyo pong ipinayag sa amin. Nawa, Panginoon, dahil mga salitang ito, God, na aming natutunan, na ito yung Diyos ay patuloy na magpapabago sa aming buhay. At tulungan mo kami, O Diyos, na ang aming buhay, O God, ay patuloy na magiging isang mabuting halimbawa sa aming kapwa. Kay Lord, maraming salamat, O Diyos. Ikaw lang ang aming patuloy na pinupuri, dalawalhati at sinasamba. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Is good.